Kwentong Takip Silim. Matinding gutom. Magmula nang magkaroon ng COVID sa Pilipinas, mas nadagdagan ng mga taong mas naghihirap. Madami ang natanggalan ng trabaho. Hindi naging madali ang paghahanap buhay dahil sa limitadong galaw ng mga tao. Isa sa apektado ng pandemya ang pamilya ni Mang Dencio. Kung noon ay nakakaraos pa sila sa isang araw dahil sa nasa ilalim siya ng isang kumpanya, ngayon naman ay oras-oras niyang problema kung saan sila kukuha ng ipapakain sa mga anak nila ng kanyang asawa. Tindero si Mang Dencio ng tsinelas. Galing pa sa tirang pera mula sa ayuda ng pinapasukan niya dati ang pinangpuhunan niya sa pagtitinda. Sa maghapong paglalako, maswerte na yata kung may makakabili sa kanya ng 3 pares ng tsinelas. Pero madalas, napakatumal talaga ng bentahan. Mahina talaga bentahan ngayon. Nagsaing ka na ba? Tanong ni Mang Dencio kay Aling Pasita na kanyang asawa. Parang nag-alangan na sumagot si Aling Pasita. Napapailing na may halong lungkot. Umupo ito sa lumang upuan nila at huminga ng malalim. Wala ngang maisasaing eh. Hinihintay ka namin. Agad na napasimangot si Mang Dencio. Ano ba naman yan? Maghapon kang nandito, hindi ka man lang gumawa ng paraan. Galit nitong sabi. Hindi na nakapagsalita si Aling Pasita. Umalis na lang ito at pinuntahan ang 3 anak sa pinagtagpi-tagping silid. Samantalang si Mang Dencio naman, napapasabunot na lang sa kanang buhok. Hindi malaman ang gagawin. Tulad ng laging eksena, kapag wala silang makain, ay tutunganga na lang si Mang Dencio. Uutusan niya si Aling Pasita na dumiskarte. Wala eh, pagod na gutom na si Mang Dencio. Parang wala na siyang lakas. Kumakalam na nga ang tiyan niya at namamawis ng malamig dahil sa gutom. Lumarga si Aling Pasita. Kung kani-kanino na naman ito mamamalimos. Malaking tulong sana ang ayuda mula sa gobyerno na inaasahan nila, kaso hanggang ngayon ay ni anino ng SAP hindi pa nila nakikita. Nakatulala na naman si Mang Dencio sa maliit at makalat nilang bakuran. Parang wala na siyang pakialam sa mga anak niyang umiiyak sa loob. Napadako ang tingin niya sa mga aso nilang tahol ng tahol. Siguro pati ang mga yon ay gutom na rin. Nairita si Mang Dencio kaya kahit hinang-hina, tumayo siya at binato ng tsinelas ang asong si Whitey. Yung ibang aso naman nagpulasan. Ano? Papakainin pa namin kayo? Kami nga wala nang makain eh. Isipin pa namin kayo? Galit na sabi ni Mang Dencio sa aso. Aalis na sana si Mang Dencio nang may mapansin siyang sugat si Whitey sa may bandang paa. May lumalabas na dugo mula roon. Hindi niya alam kung paano nagkasugat iyon, pero may kakaibang dulot kay Mang Dencio ang dugo na nakita niya. Tumingin-tingin siya sa paligid. Walang tao sa bahay na katapat nila. Pinaamo niya saglit ang aso at binuhat. Dinala niya ito sa likod ng kanilang bahay at itinali sa may haligi. Napapalunok si Mang Dencio habang nakatingin sa dugo na nagmumula kay Whitey. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman niya. Para siyang natatakam. Para siyang nababaliw at natutuliro. May demonyong bumubulong sa kanya ng kung ano-ano. Ang naiintindihan niya lang, kailangan niyang makakain ng oras na iyon. At masama na ang tingin niya sa inosenteng aso. Muling sumilip si Mang Dencio sa paligid kung may tao.
Nang masiguro na wala, para siyang sinapian ng demonyo. Nanlilisik yung mata niya nang sakalin niya ang aso. Ilang minuto lang ay nawala na yung daing ng aso. Wala na itong buhay. At ang bagay na iyon ay may kakaibang dulot kay Mang Densyo dahil nagawa pa nitong ngumiti. Walang ano-ano, biglang kinagat ni Mang Densyo ang hita ng aso. Ilang ulit niyang ginawa iyon hanggang sa mapuno na ng dugo ang bibig niya. Para siyang nasiraan ng bait na parabang sarap na sarap siya sa karne ng aso. Isa lang ang tumatakbo sa utak ni Mang Densyo noon. Mayroon na siyang hapunan at nasisiguro niyang kinabukasan ay hindi na rin siya magugutom. Matagal na nawala si Aling Pasita. Sapat na iyon para mabusog sa kinakain si Mang Densyo. Sinamantala niya rin iyon para hugasan ang sarili gamit ang poso nila sa likod ng bahay. Pinaliguan niya ang sarili niya. Siniguro niyang walang kahit anong bakas ng dugo sa kanyang katawan. Nang makabalik ang asawa niya, malinis na ang ginawa niyang kagimbal-gimbal. Ipinasok niya ang natitirang katawan ni Whitey sa silong ng kanilang bahay. May dala ng pagkain si Aling Pasita. Kataka-taka para sa kanya na ayaw nang kumain ni Mang Densyo. Bigay mo na lang yan sa mga bata, wala na akong gana. Pagkakaila ni Mang Densyo. Anong walang gana? Maghapon kang walang kain tapos wala nang gana? Di ba gutom na gutom ka? Tugon ni Aling Pasita. Di ba sabi ko wala na akong gana? Bakit ba ang kulit mo, ha? Iritadong sabi nito. Hindi na nakipagtalo si Aling Pasita. Pabor pa nga sa kanya yun dahil sasapat para sa anak niya ang dala niyang pagkain. Kinabukasan, maagang naglako si Mang Densyo. Samantalang nagtataka naman si Aling Pasita dahil ang 4 nilang aso 3 na lang. Nawawala si Whitey. Yun pa naman ang paborito ng mga anak nila. Nang makauwi si Mang Densyo, nakasimangot na naman ito. Wala na naman daw benta. Ganon ulit ang sistema. Sige na, Pasita, umalis ka na. Maghanap ka na muna ng makakain ng mga anak mo. Ako, ayos lang ako. Pambihira naman buhay to. Padabog na umalis na naman si Aling Pasita. Nang masiguro ni Mang Densyo na nakaalis na ang asawa, dali-dali niyang kinuha naman ang isa nilang aso na si Bruno. Katulad ng ginawa niya kay Whitey, ay siya ring ginawa niya kay Bruno sa likod ng bahay. Hindi niya rin maintindihan kung bakit sarap na sarap siya sa laman ng aso, lalo pa kapag nakikita niya ang dugo. Alam naman niya na mali at talagang kasuklam-suklam ang ginagawa niya, pero hindi na niya mapigilan ang sarili niya. Parang sunod-sunuran na lang siya sa sarili niya. Lumipas pa ang mga araw, isa-isang nawawala ang mga aso nila. Mas naging matalino si Mang Densyo dahil naisipan na niyang itapon ang mga tira-tira niya sa ilog. Naiinis na sa kanya ang asawa niya dahil mukhang wala siyang pakialam sa mga aso nila. Ano ba, Densyo? Nawawala ang mga aso natin pero parang wala kang pakialam. Sabi ni Aling Pasita. Galit na humarap si Mang Densyo. Nagugutom tayo dahil sa pandemya tapos yung mga aso pa ang iniisip mo? O baka naman pinagbebenta mo na sila? Lalong nanggalaiti si Mang Densyo. Sira ulo ka ba? Kung binenta ko sila, edi sana may pera na tayo. Iniwan ni Mang Densyo ang asawa na naghihimutok. Umalis na lang siya para maglako ng tinitinda. Habang naglalakad sa ilalim ng tirik na araw, inisip niya kung ano na namang kakainin niya kinagabihan. Wala na kasi yung mga aso nila. Naubos na niya.
Para na naman siyang napapraning kakaisip. Kaya hindi na siya nakatiis pa. Umuwi siya ulit ng bahay nila ng dakong 7:00 na. Wala si Aling Pasita nang bumalik siya. Bago siya pumasok ng bahay nila, may narinig siyang sigaw. Boses iyon ng babae. Mang Densyo, tulungan mo naman ako. Napatakbo si Mang Densyo sa bahay na katapat lang din ng sa kanila. Nadatnan niya si Marites na nakaupo sa simento at hawak ang paa. Nakaapak pala iyon ng bubog. Naku, Marites, nabubog ka! Inalalayan niya si Marites na makapasok sa bahay nito. Agad na tinuro ni Marites kung saan makukuha ang panlinis sa sugat. Mag-isa lang si Marites dahil umalis ang asawa nito para magtrabaho. Ilang minuto lang, nalagyan na ni Mang Densyo ng paunang lunas ang paa ni Marites. Natapalan na rin niya iyon ng benda. Laking pasasalamat ni Marites kay Mang Densyo. Mang Densyo, ito po, tanggapin ninyo. Tinanggihan ni Mang Densyo ang 100 piso. Sa halip, nakatingin pa rin siya sa sugat ni Marites. Wag na, marami na kaming utang sa inyo. Umandar na naman ang pagiging balisa ni Mang Densyo. Napapalunok at natatakam habang matalim ang tingin sa paa ni Marites. Mang Densyo, anong problema? Hindi nagsalita si Mang Densyo. Muli siyang lumapit at lumuhod sa harap ng kinauupoang papag ni Marites. Tinanggal niya ang benda at nang bumungad muli ang sugat ni Marites na may dugo pa rin, may makamundong bagay na naman ang pumasok sa kokote niya. Nabigla na lang si Marites nang sakmalin ni Mang Densyo ang kanyang paa. Sigaw siya ng sigaw. Para mapatahimik, walang ano-ano'y sinampal niya ng malakas si Marites. Nang hindi na masyadong pumapalag, mas naging marahas si Mang Densyo sa pagkagat sa paa ng kanyang biktima. May ilang minuto na rin yata niyang ginagawa yun. Nang hihina na rin si Marites, nagkalat na rin ang dugo sa sahig at pati sa bibig ni Mang Densyo. Pero maya-maya lang, laking gulat ni Mang Densyo nang padabog na nagbukas ang pinto. May pumasok na babae. Nanlaki ang mata ni Mang Densyo nang makita si Aling Pasita. Hindi makapaniwala ang kanyang asawa sa ginagawa niya. Agad na dinampot ni Aling Pasita ang panungkit sa gilid ng pinto. Kahit asawa niya si Mang Densyo, natakot din siya sa asawa niya. Kaya ang tangi niyang naisip ng sandaling iyon, tulungan na lang si Marites na nooy duguan na ang paa at nabalatan na. Pinagtutusok ni Aling Pasita si Mang Densyo. Naging epektibo yun nang mapaatras si Mang Densyo sa sulok at parang natutuliro. Ano ba itong ginagawa mo, Densyo? Maiyak-iyak na sabi ni Aling Pasita. Bakit mo ako pinigilan, Pasita? Di mo ba nakikita? May pagkain na tayo! Natatawang sabi nito. Napailing si Aling Pasita. Hindi siya sang-ayon doon. Mas pipiliin niya pang mamatay sa gutom kaysa kumain ng karne ng tao. Nababaliw ka na ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Sige na, Pasita. Tulungan mo ko. Hatiin natin at makakakain na tayo ngayong gabi. Sisiraan ka na ng ulo. Pinaghahampas ni Pasita ng panungkit ang tila na babaliw niyang asawa. Sa ginawa niya uling iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Densyo na makapwesto sa pinto. Sinamantala niya iyon para tumakbo sa labas. Agad namang inasikaso ni Aling Pasita si Marites na parang mawawalan na ng malay. Inakay niya ito palabas. Sinamahan niya ito na dalhin sa barangay para humingi ng tulong. Naitakbo sa ospital si Marites at naagapan naman ito. Maraming nawalang dugo kay Marites kaya hinang-hina ito. Galit na galit naman ang asawa ni Marites. Samantala, pinaghahanap na ng mga pulis si Mang Densyo. Ilang araw siyang hindi matagpuan at ang masaklap pa nito, dinala nito ang bunsong anak nila ni Aling Pasita.
Hindi malaman ni Aling Pasita ang gagawin kung saan hahanapin ang mag-ama niya. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Si Aling Pasita naman ang halos mabaliw-baliw sa kakaisip. Doble-dobling problema na ang kanyang pinapasan. Isang araw, muling binalikan ng mga pulis si Aling Pasita. Ibinalita ng mga pulis na si Mang Densyo ay natagpuang patay sa gilid ng tulay. Duguan ito at may mga tama ng baril. Napag-alaman din na ang bunsong anak nila ay nagawa ring kainin ni Mang Densyo dahil sa labis na pagkagutom nang ito ay magpalaboy-laboy. Tuluyan nang gumuho ang mundo ni Aling Pasita. Iyak-tawa ang ginawa niya. Hindi siya mapakali. Hindi siya makapaniwala na nangyari ang lahat ng iyon. Ilang beses siyang nagtangkang magpakamatay, pero kapag nakikita niya ang mga anak niya, naaawa siya. Hindi niya alam kung saan pupulutin ang mga ito kapag wala na siya. Lumipas pa ang mga araw. Limos na lang ang inaasahan ni Aling Pasita. Nagsisimula na rin silang manghina sa gutom. Tulad ni Mang Densyo noon, tulala at nakaupo lang si Aling Pasita. Pinagmamasdan ang nakaupong mga anak na nakikipagtitigan sa kanya. Nang dumako ang tingin ni Aling Pasita sa may nagdurugong sugat ng isang anak, parang may kung anong ideya naman ang nabuhay sa utak niya. Pinilit niyang mawala iyon pero para siyang dinidemonyo. Nagsimula siyang matakam. Lumapit siya sa isang anak at dinala ito sa likod ng kanilang bahay. Kumpara kay Mang Densyo, masasabing nagagawa pang labanan ni Aling Pasita ang masamang balak na nabubuo sa isip niya. Naiiyak siya habang nakatitig sa anak. "Anak, mahal na mahal ka ni Mama, ha?" Hindi sumagot ang walang muwang na bata. Akala niya ang sinasabing iyon ng kanyang ina ay karaniwan lang. Pero ang hindi alam ng bata, yun na pala ang huling pagkakataon na maririnig niya iyon mula sa kanyang ina. Happy Halloween mga kababalaghan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig ng aming kwento. Naway, wala sa atin ang nakakaranas ng gutom sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Gusto naming pasalamatan ang iniidolo namin, ang team ng Kwentong Takip Silim. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming pag-anyaya na maging guest narrator sa munti naming channel. Maaari kayong pumunta sa kanilang channel para mag-subscribe at mapakinggan ang iba pa nilang mga kwento. Ilalagay ko yung link ng channel nila sa description. At kung di ka pa nakasubscribe sa aming channel, ay maaaring pindutin lamang ang subscribe at notification button para updated ka pag may bago kaming mga kwento. Muli, maraming salamat sa pakikinig.